Ako si Leo. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay matagal ko nang ibinaon sa limot. Ngunit ito na ata ang magandang pagkakataon para maibahagi ko ang kwento ng aming pamilya. Ito ang karanasan ng aking kapatid na itatago ko na lang sa pangalang Pam. Noong siya ay 21 anyos pa lamang. Namayapa na po si ate 4 na taon nang nakalipas dahil sa sakit sa puso. Ang lahat ng ito ay nagsimula noong kami ay mga bata pa lamang at salat sa buhay. Narito ang buong kwento kung paano nakipaglaban ng aking ate sa mga aswang na nagkukubli sa anyong tao. Lumaki kami sa isang maliit na baryo sa probinsya. 3 kaming magkakapatid. Si ate Pam ang panganay. Ako ang pangalawa at si Gino na ng bunso na noong mga panahon ay 10 taong gulang pa lamang. Nang pumanaw ang aming mga magulang, si ate na ang tumayong ama't ina namin. Isang araw, kinausap si ate ng kanyang kaibigan na nagngangalang Minda. Ang tatay daw ni Minda ay nagtatrabaho bilang isang hardinero sa isang napakayamang pamilya sa kabilang baryo. Ang pamilyang yon ay ang pamilya Lazaro. Nagaanap daw ang mga ito ng isang mapagkakatiwalaang tagaluto nila. Naku, napakalaki nilang magpasweldo doon, Iha. Triple pa ang kikitain mo sa paglalabada mo. Nagaanap talaga sila ng taong masarap magluto. Malay mo, magustuhan ka nila. Panghihikayat ng tatay ni Minda noon. Dahil sa kagustuhang mapag-aral kami ni Gino at maiahon kami sa kahirapan, walang pag-aalinlangang tinanggap ni ate ang trabahong iyon. Kinabukasan din ay tumungo na agad siya sa sinasabing mansyon ng pamilya Lazaro na matatagpuan sa isang liblib at dulong bahagi ng isang baryo. Naging maayos naman ang unang linggo doon ni ate. Napakalaki nga daw ng mansyon. Mukhang mamahalin din ang mga kagamitan nila at materyales na ginamit sa kanilang bahay. Ngunit, may napansin na agad na kakaiba si ate doon, lalong-lalo na sa pamamalakad ng pamilya, lalo na din sa ina ng tahanan na nagngangalang Senyora Carmela. Nagsabi ang senyora ng 3 mahigpit na patakaran na dapat sundin ni ate nang walang palya nun. Tuwing gabi lamang daw siya magluluto. Magsisimula ang kanyang trabaho ng 6:00 ng gabi at maghahanda naman siya ng malalaking piging para sa ating gabi. Sabado at linggo ay walang pasok si ate nun. Umuuwi si ate sa amin madaling araw ng Biyernes. Ayaw daw kasi ng pamilya na may ibang tao sa bahay nila kapag ganoong araw. At ang pinaka-importante sa lahat, ipinagbawal ni Senyora ang pagbili o paggamit ng anumang sangkap na galing sa labas. Kung ano lamang ang ibibigay ko sa iyong karne at mga pampalasa, iyon lamang ang gagamitin mo, Iya. Huwag na huwag kang magpapasok ng anumang recados mula sa palengke. Naintindihan mo ba? Kahit nagtataka, sumunod si ate noon. Para sa kanya, madali lang naman ang trabaho. Kada sasapit ang gabi, iahatid na sa kusina ang malalaking tipak ng karneng lulutuin niya. Sariwa daw ang mga ito. Mamula-mula daw kasi. At minsan kakaiba din ng mga hiwa. Sa tuwing nagtatanong naman si ate kung anong klaseng hayop ang mga ito, ang laging sinasagot ng matandang mayordoma ay isa daw itong espesyal na baka na inangkat pa sa ibang probinsya. Lumipas ang ilang buwan nun. Napansin ni ate Pam na unti-unti nang dumadami ang usap-usapan tungkol sa mga nawawalang tao sa kabilang baryo namin. Karamihan daw sa mga ito ay kababaihan at may isang 40 anyos na magkakahoy sa gubat din ang nawala. Isang araw nun habang naghihiwa si ate ng mga karnis, bigla na lang daw nanlamig ang buong katawan niya. Ang isang hiwa kasi ng karne na kanyang hinihiwa ng mga oras na yon
may nakita siyang kakaibang marka sa balat nito. Napansin niya na parang isa itong tattoo sa balat. Dahil sa kaba, sinimulan niyang usisain ang iba pang mga hiwang karne noon na nasa loob ng malaking freezer na nasa basement ng kusina. At doon niya natuklasan ang nakakakilabot na pangyayari sa buhay niya. Ang mga karne palang niluluto niya gabi-gabi ay hindi galing sa hayop, kundi galing sa mga inosenteng tao na dinudukot sa kabilang baryo. Naduwal noon si ate ng mga oras na yun. Gusto niyang tumakas, gusto niyang umiyak. Ngunit alam niyang kapag nagpahalata siya ay baka siya na ang isunod ng mga ito. Sa halip ay nagkunwari siyang walang alam at tinapos ang kanyang trabaho noong gabing iyon upang makauwi ng buhay kinabukasan. Pag-uwi ni ate sa bahay namin noon, balak na sana niyang sabihin sa amin na lumikas na kami papunta sa mga lolo't lola namin at hindi na siya babalik pa sa mansyon. Ngunit nagbago ang lahat nang mapansin niyang wala sa bahay namin noon si Gino. Tinanong pa ako noon ni ate kung nasa labas daw ba ng bahay si Gino at naglalaro lang daw. Pero ang sabi ko umalis si Gino kasama ang mga pinsan namin at naglaro malapit sa ilog noon. Pero bigla akong naalala noon na yung isa sa mga pinsang kong nakauwi na ay sinabihan pala akong pumunta daw si Gino sa mansyon kung saan nagtatrabaho noon si ate dahil bibisitahin niya siya. Dagdag ko pa na nagtataka nga ako noon gawa ng hindi kasama ni ate si Gino pag uwi nito. Para namang pinagsakluban ng langit at lupa noon si ate. Bigla siyang napalood. Ilang sandali lang ay humagulgol siya sa iyak. Sinabihan niya ako noon na huwag akong lalabas ng bahay kahit anong mangyari at babalik siya agad. Ayun pala ay bumalik siya sa pinagtatrabahuan niya kahit araw ng Sabado. Patago niyang tinanong ang mga nakalaro ni Gino noon. Ayon sa isa sa mga bata, habang naglalaro daw sila kanina, malapit sa mansyon ng pamilya Lazaro, may lumabas daw noong dalawang lalaki na tagabantay ng pamilya at nakita daw nila na dinala daw si Gino sa loob ng mansyon nun. Wala na daw silang magawa dahil nang malaman nilang doon daw nagtatrabaho si ate ay hindi na sila nagtanong pa. Nang mga oras na yun ay nanginig si ate. Ngunit mas nangibabaw ang pagmamahal niya sa bunsong kapatid namin. Kinausap niya noon ang tatay ni Minda upang makapasok muli sa mansyon kahit day off niya. Nagpalusot siya. May naiwan lang umano siyang mahalagang gamit. Nang makapasok siya sa mansyon, palihim niyang ginalugad noon ng mga lugar na hindi pinapapuntan sa kanya ng senyora. Ang tinutukoy ni ate ay doon sa pinakadulong bahagi ng lumang bodega sa likod ng mansyon, kung saan nakita niya ang isang nakasarang kwarto doon na may bakal na kandado. Pero kahit madilim, napansin niya na parang may selda yung kwarto. Sumilip siya doon at sa loob nun, nakita niya si Gino. Walang malay. Nakagapos at nakahiga sa sahig. Akma na sanang sisirain ni ate yung kandado nun. Ngunit nakarinig siya ng mga yabag na papunta sa kanila. Naisip ni ate, kung ililigtas ko si Gino ng mga oras na ito, pareho nila kaming papatayin. Kahit natudurog na ang puso ni ate sa kalagayan ni Gino, tiningnan niya ang aming kapatid noon at bumulong. Napangako babalikan kita at magpakatatag ka. Iniwan niya si Gino noon at dali-daling lumabas ng mansyon. Alam ni ate na mas lalong malalagay sa peligro si Gino kapag nagsumbong siya sa mga polis. Lalo na't mahirap lang kami at napakayaman ng pamilyang kalaban namin. Ang tanging naisip niyang takbuhan noon ay isang taong may sapat na kaalaman sa mga aswang. Si Tata Pilo. Si Tata Pilo ay isang albularyo na nakatira sa paanan ng bundok.
Hating gabi na nang marating ni ate ang kubo ni Tata Pilo. Ikunento niya sa matandaan lahat. Huminga lang ng malalim noon si Tata Pilo at nagsalita. Kilala umano ni Tata Pilo ang pamilya Larsaro. Marami na doon nakakaalam na mga aswang daw talaga ang pamilyang iyon. Pero walang nangahas na pakialaman sila dahil isang utos lang daw ng mga ito ay mawawala ka na sa mundo. Pero walang pakialam noon si ate sa yaman at kapangyarihan ng mga ito. Nagtanong si ate sa albularyo kung paano niya maliligtas ang kapatid namin. Kumuha naman si Tata Pilo noon ng isang malit na palayok at nagdikdik ito ng mga itim na ugat. Pagkatapos ay hinaluan niya ito ng dagta ng puno ng balete na binasbasan pa daw ng isang sinaunang orasyon. Ang sabi ni Tata Pilo ay walang mangyayari kung gagamit ng dahas si ate. Ngunit nang malaman nito na siya ang tagaluto ng pamilya, nasa kamay daw ni ate ang kapalaran ng mga ito. Sinabi ni Tata Pilo na ihalo umano ni ate ang ibibigay sa kanyang lason at ilagay daw ito sa pagkain na lulutuin nila. Ang lason daw na ito ay makakapagpatunaw daw sa sikmura ng mga aswang. Ngunit kailangan daw magawa ito ni ate sa loob lamang ng 2 araw, kung saan ang kabilugan ng buwan. Dahil sa mga panahong iyon, doon daw nag-aalay ng bata ang mga aswang. 2 araw, iyon lamang ang nalalabing oras ni ate para iligtas si Gino. Kinuha niya yung maliit na bote na naglalaman ng itim na likido ng albularyo at umalis. Gabi ng Lunes, bumalik si ate sa mansyon. Walang kaide-ideya ang pamilya Lazaro na alam na niya ang kanilang sikreto. Tulad ng dati, malamig pa rin ang pakikitungo sa kanya ng senyora. Noong gabing yun, inutusan siya nitong maganda ng maraming pagkain dahil may dadalo umanong mga bisita. Habang naghihiwa si ate ng karne noon sa kusina, pinipilit niyang wag isipin na galing sa katawan ng mga tao ang mga karning yon. Walang tigil ang panginginig ng kanyang mga kamay nun. Nang gabing yun ay nagluto siya ng kare-kare at kaldereta. Mga potaheng may malalapot na sarsa na sapat upang maitago ang itim na kulay ng lason na ibinigay sa kanya ni Tata Pilo. Nang kumulo ang sarsa nito, maingat niyang ibinuhos ang buong laman ng maliit na bote. Hinalo niya ito sa ulam. Umalingaso noon ng isang kakaibang amoy ng lason nang mailagay niya ito. Ngunit mabilis din itong natakpan ng amoy ng usok. Pagsapit ng 12:00 ng gabi, inilapag na ni ate ang lahat ng pagkain sa mahabang hapagkainan ng pamilya. Nakaupo na roon ang buong pamilya Lazaro, kasama si Senyora Carmela, ang asawa nitong si Don Vicente, at ang kanilang 5 anak at mga kamag-anak. Tila ba kumikinang ang mga mata nila nang makita nila ang pulang-pulang karne sa mesa nila. Pagkatapos, maihapag ni ate ang mga pagkain ng mga ito. Inutusan ni Don Vicente na bumalik na sa kusina si ate at sila na daw ang bahala doon. Ngunit hindi umalis si ate noon. Nagtago siya sa likod ng pinto ng kusina upang sumilip sa maliit na siwang nito. Pinanood niya kung paano sabik na sinandok ng pamilya ang pagkain. Wala silang ginamit na kubyertos noon. Kinamay daw nila ang ulam at nilamutak ang karne nito. Natila, mga hayop na gutom. Sabay-sabay silang kumakain ng mga oras na yon. Sabay-sabay din nilang nilunok ang pagkain na may halong lason na inihanda ni ate kanina. At ilang minuto lang ang lumipas ay isa-isa silang naubo at parang nabibilaukan. Nakita niya si Senyora Carmela noon na nagsuka sa plato nito. Naunang bumagsak si Don Vicente noon. Sumuka siya ng maitim na dugo bago ito bumagsak. Sumunod naman ang mga anak nito. Ang mga balat naman nila ay biglang nangitim at naglabasan ng mga tila sugat sa kanilang mga mukha. Sumigaw naman si Senyora Carmela ng isang matinis at hiyaw na
Hindi boses ng isang tao, kundi sa isang hayop na nasusugatan. Pinilit pa niyang abutin ang isang baso noon ng tubig, ngunit nabasag na ito nang bumagsak siya sa saig. Nagkikikisay silang lahat noon. Tama nga ang sinabi ni Tata Pilo na epekto ito sa mga aswang. Pero ilang sandali lang ay pumasok isa-isa yung mga gwardya sa mansyon. Pero nagulantang sila nang makita nila ang mga itsura ng kanilang mga amo. Mga aswang ito na may mahabang kuko at naging nakakatakot ang mga itsura nito. Nagkanya-kanya na silang takbo noon palabas ng mansyon dahil sa takot nila sa mga itsura nito. Habang naghihingalo naman ang buong pamilya sa pagkainan, lumabas na si ate mula sa kusina. Ngunit napalingon siya kay Senyora Carmela na nakahandusay sa saig noon. Nakita ni ate na buhay pa daw ito. Tinitigan daw siya nito ng masama hanggang sa tuluyan itong nalagutan ng hininga, kasabay ng iba pang miyembro ng kanyang pamilya. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon noon si ate. Lumapit siya kay Don Vicente na nakabulagta noon at kinuha ni ate noon ng isang susi mula sa bulsa nito at mabilis na tumakbo patungo sa bodega ng mansyon. Nang mabuksan ni ate ang kwarto, agad niyang niyakap ng mahigpit noon si Gino. Pinuhat niya ito at dali-dali siyang lumabas ng mansyon. Kinabukasan din, kasama ako noon, umalis kami at pumunta sa mga lolo't lola namin at doon na kami nagsimula ng bagong buhay. Ngayon na 50 anyos na ako, sariwa pa rin sa alaala ko yung kaba ni ate nang ikwento niya sa akin ito. Pagdating namin sa mga lolo't lola namin, naging tahimik ang buhay namin doon matapos ang pangyayaring iyon. Ngunit iniwan ng karanasang iyon ang isang matinding trauma sa puso ng aking kapatid na bitbit niya hanggang sa huling hininga niya.